Masubukan nga tong tinatawag nilang meditation dito sa Thailand. Kaya samahan niyo ako. Ngayon, sasabak ako sa isang bagay na parehong sinauna at lubos na mahalaga sa kasalukuyan na sana may matutunan kayo at maisabuhan nyo. Yungib, pagninilay at... Bro, parang may nakita kong multo dun ah. Ay hindi pala, kasama natin. Tagapagnilay or meditator. Maganda na para sa pagninilay. Eto yung tinatawag nilang parang pumunta ka sa ibang mundo. Kaswerte naman may sarili akong kwarto. Warm up muna tayo. Pagka ganito yung view mo mapapawalang imig ka na lang at more than ready para sa pagninilay. Parang yung isang to natulala sa ganda. Paupong pagninilay. Isa itong pagsasanay sa paglinang ng katahimikan at kamalayan sa pamamagitan ng mahinahong pagtutok ng isipan habang nakaupo ng tuwid at matatag. Pero maaari mong gawin sa sarili mong paraan. Parang siya lang. Nakahigang pagninilay. Isang pagsasanay ng pagpapalago ng kamalayan at malalim na pahinga. Habang nagpapahinga sa komportable at matatag na posisyon. Susunod ay kumakain na pagninilay. Joke lang. Ito ay vegan na pananghalian, break sa paghiga at pagupo pero mahirap yan ang meditasyon. Susunod dito ay ang paglalakad na meditasyon or pagninilay. Mag-focus ka lang sa paglalakad at paghinga. Pero mahirap pagka ikaw yung nag-video Lalo na pagka ito yung aksyon. Pupukawin nito ang iyong atensyon sa mabigat mong paghinga. Pero tingnan mo naman kung sinong panalo. Kaya huwag minamaliit ang asong nagninilay. Balik tayo sa naglalakad na pagninilay. Isang anyo ng pagsasanay sa kamalayan na pinagsasama ang galaw at pagiging mulat. Mabisang paraan nito na i-ground ang sarili mo lalo na kung mahirap sa iyo ang popong pagninilay. Paano gawin ito? Una, pumili ng daan sa pasilyo, sa harden, parke o tahimik na daanan. Magsuot ng komportableng sapatos o nakapaa. Pangalawa, tumayo muna ng payapa at huminga ng malalim ng ilang ulit. Pansinin mo kung ano ang nararamdaman ng katawan mo at ituon ang atensyon sa talampakan ng mga paa mo. Pangatlo, magsimulang maglakad ng mabagal at natural ang bilis. Magtuon sa pakiramdam ng paglalakad, pagtaas ng paa, pag-urong pasulong at paglapag ng mga paa. At mag-focus lamang sa sarili mo, huwag magpa-distract sa mga tao sa paligid mo. Damdamin mo ang bawat hakbang. Pang-apat, manatiling nasa kasalukuyan, panatiling malumanay ang tingin bahagyang nakayoko o tumingin ng banayad sa unahan. Bitawan ang mga iniisip kapag lumilitaw. Dahan-dahang ibalik ang atensyon sa bawat hakbang mo. Panglima, mag-ensayo ng mag-ensayo. Magsimula sa ilang minuto at unti-unting dagdagan. Pwedeng gumamit ka ng orasan o di kaya maglakad hanggang sa maramdaman mong sapat na. Tandaan na hindi kung gaano katagal naglakad ang mahalaga kundi kung gaano ka naroon sa bawat hakbang. Naglakad ng 1 oras sa katahimikan, tahimik ko na rin pinakyaw tong kanin, pansit at kalabasa na parang ang kaliwanagan kailangan ang karbo. Ay, relax muna saglit bago ang paglilinis na pagninilay. Lumabas lang ako para magpahinga ngayon. Akala ng mga puno ng langka handa na ako para sa round 2. Mamayang gabi na ang round 2. Busog pa ako Nakaupo dito na parang nag-iisip ng malalim pero sa katunayan nag-i-edit lang at nagtatago sa hugasan.
Ang ganda ng view dito, parang yung ex mo. Joke lang. Ito'y parang paraiso na kasama mo yung wife mo, hindi yung ex mo. Tsaka yung mga bundok dito, tataas parang yung pangarap mo lang. Pangarap ko pala. Tama na ang satsat, oras na para maghugas ng plato. Ang paghuhugas ay parang meditation din. Bawat plato, pagkakataon para bumalik sa ngayon. Damhin mo ang ginhawa ng tubig, yung ritmo ng hininga mo at hayaang dalhin ka ng simple sa ngayon. Hindi pa tayo tapos. Ngayon naman, time to clean. Ang cleaning meditation na isang gawain kung saan pinagsasabay ang paglilinis at pagiging mindful or aware sa ginagawa. Ito ay tungkol sa pagiging todo present habang naglilinis. Hindi ito tinatrato na obligasyon o gawaing bahay, kundi bilang isang spiritual or nakakalma na gawain. Nakaka-relax maglinis dito. Napakakalma at walang pressure. Yung time-lapse lang ang nagpe-pressure. Ngayon, nalinis ko na ang paligid ko. Oras naman para linisin ang maliit kong plato na kabundok ang pagkain. Tandaan mo na sa mindful eating, bawat kagat ay tahimik na meditasyon. Bawat nguya ay sandali ng pagiging present. At ang bawat dighay ay selebrasyon ng pagtunaw. At ngayon, oras na para ibahagi ang pagmamahal at kabutihan sa mundo sa pamamagitan ng chanting o pagdarasal na pagbigkas. Sabi dito, ang taos-pusong malasakit ay siyang nag-uugnay sa mga tao sa buong mundo. Galing lang tayo sa isang pamilya. Ay, sa wakas, handa na rin matulog. Now, merienda muna. Saglit lang. Iba't ibang lingwahe itong naririnig ko. Iba't ibang klase kasing lahi ang dito Hindi lang tayo. Ay, oras na para magpahinga. And of course, pagninilay. Habang tinatapos ko ang huling agahan na ito, na-remind ako ang buhay tulad ng pagkain ito. Mas masarap namnamin ng dahan-dahan. Iiliwan ko ang kwartong ito ng mas maayos nung dinatnan ko, gaya ng isipan ko. Siya nga pala, ang isang punto ng lahat ng ito ay dapat sa lahat ng ginagawa mo ay may presence of mind ka. Bilis-bilisan mo konti. Meditation nga Ay, handang-handa na. Maayos na ang kwarto, pati ang utak ko. I'm ready to go. Ang pag-alis sa kahanga-hangang lugar na ito ay parang paglayo mula sa isang tahimik na lawa, kung saan ang bawat alon ay humupa na, malinaw na ang tubig at ang iyong refleksyon ay hindi na baluktod. Dadalhin mo ang kapayapaang iyon sa agos ng araw-araw na buhay. Sa pag-alis ko, yuyuko ako ng pasasalamat sa mga taong mahinahong nag-alaga sa lugar na ito. Buong paggalang ako'y nagpapaalam sa mga monks na nag-aalaga sa lugar na ito. Hindi lang sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang tahimik na presensya. Ang kanilang tahimik na paglilingkod ay di nakikitang sinulit na nagdurugtong sa lahat ng bagay. Ay, nabisi sa kabibideo tuloy na iwan ng bus. Well, lesson learned. Huwag hayaang agawin ng kamera ang sakay mo.